nauuhaw ang Diyos sa mga gawa natin. Hanggan, mga kapatid. No? Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, ang sabi niya dito, nauuhaw pa rin siya sa atin. Nabagat, nandun na ang kaligtasan, mga kapatid. Ito'y hindi tinatanggap ng iba. Bakit, mga kapatid? Kasi ang iba, mga kapatid, ayaw ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ang gusto nila, masaya sila ngayon, hanggang doon lang sila. Tandaan po natin ang pananampalataya, mga kapatid, ay ito po, mga kapatid, ay hindi natin nakikita. Kaya nga sabi dito ng Hebreo, basahin nga po natin, Hebreo, kung kayo po may Bible dyan, ako naghihirap ako dito sa cellphone po. Hebreo, sabi doon, ang pananampalataya ay, kailan po ang sabi nito, mga kapatid, sa Hebreo, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya dito kay mga kapatid, no? Ang sabi niya kay Tomas, nung si Tomas po, mga kapatid, nung mabuhay si Jesucristo, mga kapatid, na nagpakita si Jesucristo doon sa mga alagad, at ito si Tomas ay absent. Absent si Tomas. Binalita sa kanya na muling nagbalik ang guro na si Jesucristo nga. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala hanggat hindi niya nakikita at hindi niya maitusok yung kanyang kamay doon sa butas ng sugat ni Jesucristo. Yun ang po sabi ni Tomas. Ngayon, pangalawang araw, nagpakita ulit si Jesus, no? At ayun nga, nag-usap sila at naniwala si Tomas. Kaya nga sabi ni Jesucristo, Tomas, mapalad ang mga taong naniniwala bagamat hindi ako nakikita. So yun po yung tinatawag na pananampalataya, no? Nananampalataya tayo sa mga bagay na hindi natin nakita, pero alam mo na mangyayari. Amen ba, mga kapatid? Amen. Amen. So dito po, mga kapatid, basahin nga po natin to sa sa John 20 John. Hindi ko pa kasi nadala yung yung Bible pa eh. Umpisahan po natin sa 26. 20 verse 26 ng John. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo. Sa kalagitnaan nila, sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Kasi nung nakaraan, nung unang pagpakita ni Jesucristo doon sa mga alagad na sila ay nagkakatipon, parang ganito po, mga kapatid. Nagkakatipon po tayo, mga kapatid, dahil tayo po ay may tungkulin, no? Biglang nagpakita si Jesucristo. Absent ito si Tomas. Sino bang absent sa atin ngayon dito? Si Sister si Sister Angie at saka si Sister Linda. O ngayon, dumating si Jesucristo, no? Dumating si Jesucristo, hindi nila nakita. Kinuwento natin sa kanila, hindi sila naniniwala. Ipagpalagay na natin ito ganito, nangyari. No? Hindi kami naniniwala. Bakit nagpakita sila na hindi kami kasama? Dapat sabay-sabay tayo, parang something like na ganyan, no? Na nangyayari kay Tomas. No? Kaya sabi ni Jesucristo, at sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran.
huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Yun, kasi absiniro ito si Tomas eh. No? At dito sa 20, mga kapatid, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Yun po yung paniniwala, no? Yung faith. No? Naniniwala tayo sa mga bagay na bagamat hindi natin makikita o nakita, pero alam natin na mangyayari. Amen ba, mga kapatid? Amen. 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 So ganun po yung mga kapatid, no? Tayo, naniniwala tayo na, kasi hindi naman natin nakikita si Jesus eh. Ang pinangahawakan na po natin dito, yung salita, no? Yung salita, yung Bible, yung kung anong mga nababasa natin, pinaniniwalaan natin yan. No? Kasi, pero kung sasabihin natin, nakita mo ba si Jesus? Hindi. O di natin nakita. No? Bakit ka naniniwala? Dahil alam mo na mangyayari. Yung mga binabasa po natin, alam po natin mangyayari ito. Amen ba, mga kapatid? Amen. So, yun po yung mga kapatid, no? Yun po yung pananampalataya. Dapat tayo magtiwala na mangyari yung ating mga inaaral dito sa Bible, no? So, balik po tayo doon sa sinasabi ng nauuhaw. Saan po ba nauuhaw ang Diyos? Ito po, may ginawan po ito ng kwento eh. May isang Samaritana na babae. Ito, basahin po natin. Mag-umpisa po tayo sa mahaba-haba po ito eh. Mag-umpisa po tayo dito sa 4. John 4 chapter 4 verse 7. Mahaba-haba po ito, papasadahan ko lang po ito para po makuha po natin kung alin po ba ang kinakauhawan ng Diyos. Ano? Ang sabi rito, mga kapatid, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya, iyon, sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. No? Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay. So, meaning ito, word of God, no? Yung tao kasi, pag nauuhaw, ang kalimitan nating ginagawa, soft drinks, tubig na malamig, yun po yung nasa isip ng isang babaeng ito, no? Nandoon siya sa balon, o naghihigib siya ng tubig. At saka itong biglang dumating si Jesucristo, nangihingi siya ng tubig, no? Ang sabi ng isang babae, bakit ka nangihingi? Samaritana ako, samantalang Hudyo ka, hindi tayo magkakasundo. No? Ang sabi ni Jesucristo, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. No? Pinaliwanag ni Jesus dito, kung kilala mo lang ako, no, na ako ang nagbibigay sa iyo, no, ng buhay na walang hanggan. Nasabi dito, mga kapatid, sa 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Kita nyo? Literal po ang pagkaunawa ng babae dito. Sa 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? So hindi nga, sa madaling salita, mga kapatid, hindi talaga kilala ng babae si Jesucristo. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling nauuhaw. Muling mauuhaw. Kita nyo, mga kapatid? Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito, mga kapatid, napakagandang salitang ito, mga kapatid. Yung verse na ito. No?
Nung tayo po mga kapatid ay, yung sinabi ko na po kahapon ito eh. Nung tayo po mga kapatid, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, may mga bagay po tayo mga kapatid hindi natin nauunawaan. Amen ba mga kapatid? Ngunit nung tayo po ay nabautismuhan at natanggap natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, no? Yung mga bagay na alam natin mahirap intindihin, nauunawaan natin. Kaya pag ito na, simple na nga lang po mga kapatid, pag ikaw may kaaway, anong laging inaano natin? Ipapasa Diyos na lang natin yan. Bahala na ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Kasi naunawaan na natin kasi nabigyan na tayo ng tubig. What means yung Word of God. Naibigay na sa atin yung Espiritu ng Diyos, naibigay na sa atin. No? So nasa sa atin natin kung ito ba ay ipagpapatuloy pa po natin. No? So sabi niya rito mga kapatid, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay maging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kita nyo, patuloy po tayo makagawa ng mabuti. Dati madamot ka, dati palaaway ka, dati chismosa ka, maritis ka dati. Ngayon, hindi ka na chismosa. Dati hindi ka mapagbigay, ngayon mapagbigay ka na. Bakit? Alam mo na ang salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. So, dito mga kapatid, napakaganda. At sa 15 na sabi dito mga kapatid, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalo muli. Kita niyo mga kapatid? Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. No? So, ibig sabihin mga kapatid, no, unti-unting nagkakaroon ng alam yung babae, no, na ang sinasabi ng Jesus rito na tubig ay kaligtasan. No, kaya sabi ni Jesus rito, umuwi ka at isama mo ang iyong mga babae, ang iyong asawa, no, para magkaroon din ng katugunan yung kauhawan nila. No, sabi nito sumagot ng babae, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama, ang sinabi mo wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang pinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. O kita niyo mga kapatid, alam ni Jesus eh. Kaya nagkakaroon ng kaisipan yung babae. Tingnan lang, bakit alam nito na may kinakasama akong 5 lalaki na o 5 asawa na? Bakit alam niya eh? Samantalang nung time lang sila nagkita, no? So dito mga kapatid, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Ang sagot ni Jesus, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagbumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat gayon ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So, dito mga kapatid, no, napakaganda ng salita ng Diyos, no? Ipinaliwanag ni Jesucristo na hindi lamang sa Jerusalem ang kaligtasan, no? Sabi dito, darating ang panahon na kahit sa dako, no, sasambahin ang Ama. O kaya timo ngayon, kayo mga kapatid nasa ibang bansa, ako nandito. O ito'y patungkol sa ating Diyos na buhay, ang ating pinag-uusapan ngayon. Ito'y pagsamba, no? Ito'y kataas natin sa kanyang pangalan, no? Sa kabila ng kanyang ginawang pagliligtas sa ating mga kasalanan. So purihin pang Panginoon mga kapatid, no? Napakaganda ng salita ng Diyos. So sinasabi rito, nauuhaw ang Diyos sa mga gawa nating mabuti, no? Hindi nauuhaw ang Diyos sa literal na tubig, kundi siya ang nagbibigay ng
kapunuan natin sa ating kauawan. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos na kapag tayo po mga kapatid ay nasa sa Diyos na, no, wala na tayong wala na tayong hahanapin, no. May mga bagay tayo na hindi naunawaan ngayon ang nandito na tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nauunawaan natin dati may mga kaaway tayo na hindi natin napapatawad, no? May mga tao na nakagawa sa atin ng malaking kasalanan, no? Meron pa tayong mga salita, isusumpa kita, no? Isusumpa kita. Hindi kita mapapatawad sa laki ng kasalanan mo. Pero biglang pumasok si Jesus sa buhay mo, nagkaroon ng kapatawaran ng lahat. Bakit mga kapatid? Hindi ikaw mismo ang kumikilos ng Espiritu na ibinigay sa iyo ng Diyos, yun yung kumikilos sa buhay mo ngayon. Amen ba mga kapatid? Kaya may mga bagay, may mga problema tayo mga kapatid na kinaharap ngayon, no? Ikaw at ako mga kapatid, tayong lahat may mga problema, pero sino ba ang sentro ng ating panampalataya? Sino ba ang magbibigay ng daan para malutas natin yan? Si Kristo din eh. Si Kristo din. On 1 Corinthians 10:13, basahin po natin. Unang Korinto, wala bang pagsubok na dumating sa inyo sa hindi nararanasan ng ibang tao? Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kita mo, ang Diyos rin magbibigay. Ang Diyos nagbigay ng problema sa iyo, ang Diyos nagpahintulot na magkaroon ka ng problema, ang Diyos din ang magbibigay ng kaligtaan, tawag ito kasagutan. No? Kapag nakikita ng Diyos, teka lang. No? Kasi minsan, yung iba kasi, hindi na nakakayanan ng problema. Bakit? Hindi sila nananalangin eh. Hindi sila tumatawag sa Diyos. Pilit nilang, alam mo kasi mga gawa ng sanlibutan mga kapatid, no? Kapag may mga problema dapat sumangguni tayo sa Diyos. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong paraan, no? Na magbibigay siya ng kapahamakan. Naalala ko po mga kapatid, isang lingkod ng Diyos, si Sikayas. Alam niyo po si Sikayas? Sa panahon po ni Sikayas, ni Elias, may isang lingkod ng Diyos na nagngangalang Isikayas. Ang sabi ng Diyos, Elias, puntahan mo si Isikayas. Sabihin mo, mamamatay na siya sa sakit niya, wala nang kagalingan yan. Yun ang sabi ng Diyos, nakipag-usap doon kay Elias. Hindi pumunta ngayon si Elias sa bahay ni Isikayas. Ang sabi ni Elias kay Isikayas, Isikayas, may sinabi ang Diyos sa akin, yung sakit mo daw, yan ang dahilan ng ikakamatay mo. Wala na rin kasagutan yan. Wala na rin kagalingan yan. Alam niyo po ang ginawa ni ito example po ito na dapat pagka tayo po may mga problema, no, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Kasi siya po yung magbibigay eh. Siya po ang magbibigay. Sabi rito, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya at sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. So, sa madaling salita mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng katugunan sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok. So, sa madaling salita mga kapatid, nung matanggap ni Sikayas ang sinabi ni Elias, wala siyang ibang ginawa mga kapatid, kundi pumasok siya sa kwarto, isinara niya yung pinto, at siya nanalangin. Ang panalangin niya mga kapatid, ganito: Panginoon, alam mo ang mga gawa ko. Alalahanin mong naglingkod ako sa iyo ng tapat. Yun ang panalangin po ni Sikayas. Nung si Elias po mga kapatid ay umuwi na, papunta na sa kanila. Nasa daan siya, nasa kalsada siya. Biglang nangusap ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Espiritu ng Diyos sa kay Elias, Elias, bumalik ka kay Sikayas. Sabihin mo sa kanya, mabubuhay pa siya. I-extend ko ng 15 years
ang buhay niya. Kumuha siya ng dahon ng olibo at yun ang idampi niya doon sa sugat na kanyang nararamdaman ngayon at gagaling siya. Kita niyo mga kapatid, dahil narinig ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah na siya'y pagalingin at naalala ng Diyos ang ginawang kabutihan ni Hezekiah, in-extend ng 15 years ang buhay ni Hezekiah. Di ba napakabuti mga kapatid? Amen ba mga kapatid? Amen. No. Kaya mga kapatid, wala po tayong ibang pupuntahan, no? Wala po tayong ibang sanggunihin kundi ang Diyos kapag tayo po ay may mga problema, no? Kapag tayo po ay may mga problema, ang Diyos po ang ating sanggunihin. Kapag tayo po ay magbulay-bulay, kasi po wala po tayong ibang pupuntahan eh. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi ang Diyos lamang. Siya po ang may mga bagay na talagang iniisip natin posibleng mangyari, pero ang sinasabi doon ng Lucas 1:37, sa Diyos walang imposible, no? Sa lahat ng bagay, no, kayang gawa ng paraan ng Diyos yan. Ang parte lang natin, ang dapat nating gawin lang ay sumunod sa kanyang salita, no? At tayo po mga kapatid, gumawa ng mabuti na naaayon sa kalooban ng Diyos. So 11 at 12:35 na dito mga kapatid, no? Saglitan ko pong puputulin yung ating gawain ito para po ang bawat isa po mga kapatid ay makapasok na kayo sa trabaho, makapag-almusal na. So may bukas pa naman po mga kapatid. Yun lang po ang maisishare ko sa umagang ito. Kaya sa akin, ikaw ay tagapagmana. No? Ikaw ay tagapagmana. Ano ang tagapagmana? Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan, no? Dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, no? Kaya mga kapatid, wala tayong kaligtasan, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, no, naligtas po tayo. Hindi po tayo naligtas sa sarili nating gawa. Hindi tayo naligtas sa ano natin, sa mga mabubuting gawa natin, sa pagbibigay. Hindi po tayo naligtas doon. Naligtas po dahil sa kalooban ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, niligtas niya tayo. So yun po mga kapatid, maraming salamat sa umagang ito, no? At tayo po muna ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa Lord, maraming salamat o Diyos sa umagang ito na nawa ang mga salita ninyo o Diyos ay maging kaganapan sa aming buhay o Diyos, na bagamat kami o bagamat ikaw o Diyos ay uhaw sa aming mga gawang mabuti, uhaw ka sa aming pagpupuri o Diyos, patawad o Diyos, patawad. Maraming salamat sa pagkakataon ninyo, pinagkakaloob sa bawat isa o Diyos, na kami magsama-sama na ikaw o Diyos ang siyang sentro ng aming pinag-uusapan sa bawat umagang dumarating sa aming buhay. Maraming salamat o Diyos sa buhay ninyo sa cross ng Kalbaryo o Diyos, na dapat kami o Diyos na magtamo ng mga sugat o Diyos sa kabila ng aming mga kasalanan o Diyos. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay ninyo o Diyos. Salamat sa mga salita ninyo o Diyos na inyong iniwan sa amin. Salamat sa kapayapaan ng bawat isa o Diyos na inyong iniwan sa amin. Nawaloobin niyo o Diyos na kami makapagpatuloy pa. Palakatin ninyo ang bawat isa o Diyos, upang kami o Diyos makapagbahagi pa po ng inyong mga salita o Diyos, upang nang sabihin marami pang makaalam o Diyos na ang bawat isa ay mahal ninyo o Diyos. Maraming salamat. Pinupuri ka namin o Diyos at pinapasalamatan sa aming buhay Diyos, sa bawat umaga o Diyos na dumarating sa aming buhay. Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming pinupuri o Diyos. Salamat o Diyos. Salamat ninyo at ni-rapture nyo ang aming mga buhay o Diyos sa kabila ng pagkakasala o Diyos. Salamat o Diyos. Patawad sa lahat ng mga kasalanan na gawa namin. Na ang sabi niyo o Diyos, ang lahat ay nagkasala at haharap sa hukuman o Diyos, bawat isa. At ang sinabi ninyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Ngunit ang kaloob ninyo na kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos ay pinagkaloob ninyong buhay na walang hanggan na sa inyo naman namin matatagpuan at ipinangako nyo ito sa amin o Diyos. Naulobin ninyo na hanggang sa dulo ay kami o Diyos makapanampalataya sa inyo, Diyos. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinasalamatan in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.